God. Purihin po ang Panginoon. Pwede po ba natin muli ay bigyan ng isang malakas na palakpak ang Panginoon? Amen. Ayan, salamat po sa Lord. Kumusta po tayo? Kumusta po ang bawat isa sa atin? Ayan, para po, kayo po ba'y nag-almusal? Puyat, pagod kagabi? Okay po, anyway, kung kayo po ay gutom, pwede po kayong kumain habang nagme-mensahe. Mahirap po na kayo ay masakitan ng tiyan. May kape po sa likod. Ayan po, Kuya Sam at Mabel, pwede niyo pong serve sila. 30 pesos ang isang baso. Opo, medyo mahal ba? Starbucks po yan, made by Ate Mabel. Opo. Anyway, ayun, happy birthday Ate Mabel. Ayun, pasensya. Wala ako kahapon. So sa mga wala daw po kahapon dun sa practice, meron pa pong second batch sa bahay po nila. Opo. Anyway, ayun, purihin po ang Lord. Kanina po, habang tayo po yung nagpupuri sa Panginoon, nahanap ko si Kuya Kyle, nawawala. Sabi, bakit parang kulang? Ayun pala, meron palang bago. So ayun, praise God, panibagong manggagawa ng Panginoon. Salamat sa buhay ng mga mentor ng music team at meron na namang isa. First day po ni Ate Faye kanina, no? Kuya M? First day, wow, praise God. So, pwede na mag-concert talaga, no? Ayun, salamat po sa Panginoon, sa mga ginagamit po ng Lord, especially po, lalo na po sa ating worship team, tunay po na napakabuti ng Panginoon. And yun, medyo puyat din po ako. Kanina po akong, I think, alas 3 yata ako umuwi. Galing po ako ng Australia kahapon. Yes, Australia po. Totoo po. And medyo naubos yung aking baong dictionary. From start to 2:30, ang usapan ay English. Kaya, ayun, medyo naubos yung dictionary ko. Gusto ko nang tawagin si AI at saka si GPT. Hindi na ako makasagot eh. Puros English yung kausap namin. Kaya po, Australia po. Anyway po, kidding aside, thank you po sa Lord dahil, ayun, nakapag-ministeryo po tayo sa mga Australian citizen. Nagkasal po ako sa Australia kahapon, Lian, Batangas. Kaya po wala po ako kahapon. And praise God and salamat sa kabutihan ng Lord dahil, ayun, ginamit po tayo and nakapag-discuss ng mga kaunting kaalaman patungkol sa batas sa pag-aasawa. Pagkatapos po kasi ng aming kainan, nagkaroon ng konting session, nagtanungan, and ayun, ay napagpala po ng ating pong Panginoon. So balik po tayo. Ngayon po ay second Sunday, and today is January 11. So napakabilis po ng ating pong araw. 11 araw na po ang matatapos sa buwan po ng Enero. And I hope and I pray that yung 11 days ng ating pong bagong taon ay naginap pong pagpapala sa atin. Amen? Amen. Hello. Tayo po ay na-bless doon sa 11 days na dumaan na po sa ating buhay. And we're hoping and praying na hanggang December po ay magiging pong pagpapala sa ating pong lahat. Balik po tayo mga kapatid. So dahil po January, tayo po ay nasa buwan ng pag-aaral o pag-uusap about the Bible. And our topic today is the Bible, our absolute authority. Absolute authority. Ibig sabihin po, pag sinabi pong the Bible is our absolute authority, there is no other scripture, there is no other revelation, there is no other written word of God na pwede pa po maliban po dito po sa salita po ng Panginoon. Absolute authority. Your Bible o our Bible, our scripture, whether it is written in different languages na meron po tayo, whether nasa cellphone yan, yes, your cellphone is not holy, but the scripture that is holy. Amen? So the Bible is our absolute authority. There is no other written scripture na pwede po nating masabi maliban po doon sa kinasihan ng ating pong Panginoon. The 66 books
That is Old and New Testament. Let's open with me in the book of Psalms, chapter 19, verse 7 to 9. Sabi po ng NIV version, verse 7, "The law of the Lord is perfect, refreshing the soul. The statutes of the Lord are trustworthy, making wise the simple." Verse 8, "The precepts of the Lord are right, giving joy to the heart. The commands of the Lord are radiant, giving light to the eyes. The fear of the Lord is pure, enduring forever. The decrees of the Lord are firm, all of them are righteous." Pagpalain po ang salita ng Panginoon. Napakaganda po na sinulat ni David at kanya pong inilathala o kanya pong pinapaalala sa atin doon sa ating pong binasa patungkol po sa salita ng Panginoon. First, verse 7, ano pong sabi? The law, it referring sa salita po ng Panginoon. Sinabi po dyan in verse 7, the law. The law of the Lord is, ano pong sabi? Perfect. Ibig sabihin yung law, that is scripture. Yung pong tinatawag na Torah. Ibig sabihin po ng Torah, the law. Because the Old Testament from Genesis hanggang Deuteronomy, ito po ay tinatawag na 5 books of Moses. This, ano po yung 5 books of Moses? From Genesis to Deuteronomy, Genesis, Leviticus. Hello. Are you with me? Okay. Mag-recite muna tayo. What is the 5 books of Moses? Genesis. Okay. Siguro po, hindi naman tayo nagkakaiba ng Bible, no? Lahat tayo ay nasa 66 books, no? Okay, repeat after me o recite po natin. What is the 5 books of Moses? From Genesis. Genesis. Okay. Kailangan natin i-promote talaga yung Bible literature, no? Kailangan natin pong ma-memorize. Ang una po, hindi po Leviticus. Exodus ang kasunod ng Genesis. Okay, balik po tayo. Nung sinabi po dyan, the law. Yung pong law, ibig sabihin the Bible. The Bible, the law, the Torah. In the Old Testament, ang tinatawag pong 5 books of Moses, that is Pentateuch. Ang tawag po doon ay Pentateuch, that is the law. Kaya po pag binasa natin the Old Testament, medyo malalim, medyo mahirap, because yan po ay patungkol sa mga batas. But let us go back. Verse 7, the law of the Lord is perfect. So pag sinabi pong perfecto, wala pong bangis ng karumihan. Walang bangis ng kabalian. Perfecto, kompleto. Kaya po, the Bible is absolute. Our absolute authority. And sumunod, sabi ni David, refreshing the soul. The status of the Lord are trustworthy. Mapapagkatiwalaan. Ibig sabihin, ito yung pwede natin pagkatiwalaan. At ang sabi niya, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, giving joy. Saan? Sa puso. So pinapakita po ni David yung kahalagahan at kung ano ba yung salita ng Panginoon. Jump tayo. Sabi po ng verse 9, the fear of the Lord is pure, enduring forever. The decrees of the Lord are firm. All of them are righteous. So ibig sabihin, yung Bible po na meron po tayo, that is kompleto. Kompleto sangkap, kompleto rekados. Diba, pag tayo po ay kumain ng halo-halo, napaka-ganda, napaka-colorful, lalo na pag ang daming sahog. And syempre, masarap lalo na pag may gatas. Lalo na pag merong nandun nakalagay sa ibabaw, yung pinakamaganda, yun ang iniintay ko eh. Ano po yung nilalagay minsan sa ibabaw? Pag kumakain sa Chowking, yung leche flan. So, Ate Mabel, may leche flan pa ba mamaya? Kasi di ako nakakain kagabi.
Yung dumating sa bahay, kakainin ko sana kanilang alas 3, medyo nakulob eh. Meron pa mamaya. Mayroon pa mamaya. Anyway po, January 19, meron po tayong celebration. Huwag po kayo mawawala. Punta lang po kayo sa bahay. Kasi wala po ako eh. Hindi sila benta yung joke ni Pastor. Birthday ko po yun, pinapaalam ko lang. Ay, wala kaming pakialam sa birthday mo, Pastor. Kailangan maghanda ka. Maghahanda talaga ako kasi aalis ako. Balik po tayo. Mga minamahal kay Kristo, mga kapatid sa Panginoon, we're living today, o tayo po ay nabubuhay sa panahon po ngayon, in our generation, where many voices compete for our authorities. Ibig sabihin, sa panahon po natin ngayon, mga minamahal kay Kristo, we're living in a generation where many voices are compete for authority. Kami ang tama, kami ang dapat sundin. Kami ang maayos, kami ang dapat tularan. Kami ang mabuti, kami ang dapat gayahin. Nakakalungkot isipin na sa ating bansa and even in our community, kahit na alam natin naman na ito ay mali, kahit na alam natin na hindi naman maganda, once na ito ay ginagawa ng nakararami, ay nagiging tama sa paningin lalo na ng mga bata. Let's say, social media say, follow your heart. Laging sinasabi, sundin ninyo kung ano ang tibok ng inyong puso. Hindi ba natin pwedeng sundin? Sundin natin kung ano ang sinasabi ng Panginoon. But some people say, lalo na in media, sundin natin kung ano ang tibok ng puso. But culture says, truth is relative. But sabi naman, experience says, I feel what is right. Ito'y nararamdaman ko, mahal ko siya. And I think mahal niya din ako. I feel it. Ito'y nararamdaman ko. Ito yung aking nadama. Ito yung aking naramdaman. Nasaktan kasi ako. Kaya ayaw ko nang magmahal. But the Bible declares something very special, very different. Sabi po ng Bible, 2 Timothy chapter 3, verse 16, all Scripture is breathed out by the Lord. Ibig sabihin, yung salita daw po ng Panginoon ay binigyan niya ng buhay. Hilingahan. Let us always remember when Adam created by the Lord, when Adam created by God, mula saan? Sa lupa o mula sa alabok? Anong ginawa ng Panginoon? Kanyang hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. So, ibig sabihin, the same thing. All Scripture is breathed by God. All Scripture is breathed out by the Lord. So, ibig sabihin, hiningahan. So, ibig sabihin, yung Bible na hawak-hawak po natin, yung binabasa natin, yung pinag-aaralan po natin, yan po ay may buhay. Yan po ay totoo. Yan po ay absolutely right. Amen? Ibig sabihin, hindi po pwedeng magkamali. So, hindi po pwedeng mabago. The message ay mananatili. Kaya sabi ng Bible, all Scripture is God's breath. And it is useful. Magagamit nga eh. But tingnan po natin. The central question today is whether we own the Bible. We own a Bible, but whether the Bible own us. Ang pinaka-problema natin, yes, meron tayong Bible. We have a Bible, sarili natin. But the problem is, hindi tayo pag-aari ng salita po ng Panginoon. But whether the Bible own us. Kahit anong gawin po natin, kahit anong gawin natin, mga minamahal, kahit anong dami ng koleksyon natin na Biblia, kung hindi ito magre-remas sa puso at sa buhay natin, it is useless.
Tingnan po natin yung picture. Are you familiar this? Di ba pag nagta-travel ka sa ibang lugar, kailangan na merong mapa para malaman natin kung saan ang ating destinasyon. The second thing, yes. Ano po ang bagong uso? Google Map, Waze, ano pa? Kung saan tayo pupunta, kailangan natin po iyan para malaman natin kung saan yung ating pupuntahan. A person may own a map, but if he refused to follow it, ano pong sabi? He will still get lost. And the same thing, in the same way, many Christian owns Bible, but their life are still spiritually lost. Madami po mga tao, lalo na po madaming mga Kristiyano, they have own Bible. They own Bibles. Pero, yung kanilang mga buhay, lalo na po yung spiritual na buhay, still lost. Because Scripture is consulted, but not obey. Amen. Kasi, pag nagbukas ka ng ways, dapat mong sundan iyon para makarating ka dun sa destinasyon. And the same thing sa Bible. Hindi siya dapat konsultahin lamang. The Bible or the Scripture is not consulted lamang. Hindi natin kailangan konsultahin lang. Pag malungkot tayo, kailangan natin, dapat ito? No. Hindi ganon. Kailangan nating sundin. Kailangan nating sundin. Hindi natin konsultahin lamang ang Biblia. Kasi sabi diyan, in the same way, Christian own Bible, but their life are still spiritually lost because Scripture is consulted, not obey. Hindi po sinusunod. So tatandaan po natin na ang Biblia ay hindi dinesign para lamang meron tayong makonsulta. Ang Biblia po ay dinesign para po maging gabay sa buhay na meron po tayo. Amen? So ano pong pinapaalala po sa atin? Unang bagay, the Bible remind us, the Bible is our absolute authority because it came from God. Ano po sabi? Ito ay galing saan? Galing sa Diyos. Una, hindi ito katang-isip. This is not a creation of a man. It is a divine origin by the Lord. Amen? Ang sabi diyan, all Scripture is God. Friend, ibig sabihin, binigyan ng buhay. Ibig sabihin po dyan, the Scripture is not man opinions, not cultural wisdom, not religious philosophy. It is the Word of the Lord. Amen? So guys, mga minamahal, especially mga kabataan, please, bigyan nyo ng time na basahin at aralin ang salita ng ating Panginoong Hesus. Amen? Kung gusto natin ng magandang buhay, kung gusto natin ng maayos na future, kung gusto natin ng maayos at marangyang pamumuhay, let us always go back to the Scripture. Amen? It is the very breath of God. Ibig sabihin, the Bible carries God's authority. To reject Scripture is to reject God Himself. If we reject the Bible, we also reject God. Amen? If we neglect the word of the Lord, we also neglect God. To obey Scripture is to submit doon sa authority o kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya sabi po ng Psalms, ano po ang sabi ng Psalms kanina? Sabi ng Psalms 19 verse 7, basahin po natin, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Una, perfect. Second, trustworthy. Sa mundong ito, napakadami na pong kasinungalingan. Pandaraya, kalokohan, lahat po, scam, mga issues, usapin, lalo na po pagdating sa politika.
But isang magandang makita natin. Sabi po ng Bible, the law of the Lord is perfect. Sabi po sa ibang translation, reviving the soul. Refreshing. Sabi po ng NIV. But other translation, ang kanya pong description, revive. Nagbibigay buhay. Nagbabago. Nag-aayos. Ibig sabihin, the law of the Lord is perfect. And second, the law of the Lord is trustworthy. Ibig sabihin, kompleto, maayos, mapapagkatiwalaan. Because the scripture came from God. Ito po ay galing sa Lord. Amen? Hindi pwede magkamali. Kung ano ang sinabi, yun ang totoo. Kung babalikan natin, yung mga tao po sa Bible, yung mga character, lalo na po in the Old Testament, napakatindi. Kung ano po ang sinabi, yun ang dapat nilang sundin. Balikan natin. What happened to Jonah? He neglect. Di po ba? Ano po ang commandment ng Lord? Ano po yung pinag-uutos ng Lord? Ang sabi ng Lord, pumunta ka sa bayan ng Nineveh. Pero anong ginawa niya? Pumunta siya sa bayan ng Tarsis. Para po doon siya magliwaliw, talikuran niya yung pagkatawag ng Panginoon. Ito po lagi ko natututunan. Once na you are called by the Lord, God will make a way para po ikaw ay bumalik doon sa kanya pong magandang plano. But remember this, sometimes meron pong mga bagay na hindi talaga magaganda. Why? If we neglect the plans of God or the plan of the Lord sa buhay po natin, talaga po merong mga dilubyo minsan eh. Totoo yan. Kasi ang Diyos ay totoo eh. Kaya sinasabi ng Bible, pag hindi natin sinunod ang Diyos, there's something will be happen. What happened to Jonah? Yes, ang purpose ng Lord, ang plano ng Panginoon, gamitin siya dun sa bayan ng Nineveh to preach the gospel, to be an evangelist, mag-mission, mag-share ng word of God. Because yung bayan ng Nineveh ay talamak na saan? Sa kasalanan. But Jonah, nag-escape siya. Kaya lang, napakabuti ng Lord. Nagbiyahe siya, sumakay siya ng bangka, and what happened? Nag-provide pa rin ang Lord ng kabutihan. Hindi po parusa. Anong ginawa ng Lord? Yes, tinapon siya sa dagat, kinain siya ng malaking isda, and then iningatan siya for 3 days and 3 nights. Sinustain ng Lord yung kabutihan niya. And doon nagkaroon ng realization. Nag-isip-isip siya, nagkamali siya, pero in the end, bumalik pa rin siya dun sa pagkatawag ng Panginoon. Ano po magandang makita natin? Kailangan nating sundin what is written in the scripture. Dahil yan ang command ng Lord. Ano po sabi ng Bible? The law of the Lord is perfect, reviving the soul. So sana, if you are reading the scripture, nagkakaroon ng pag-revive. Di ba? Pag tayo po'y nagbabasa ng salita ng Lord, there's something will be happen dapat. Amen? Nagbabago. Because the scripture came from God. Ano pong sabi dyan? Una, basahin po natin. Ano po yung una? It is? Ibig sabihin, hindi po pwede magbago. Balik tayo. Second, it is without error. Wala po yung mali. Second, it is supreme over tradition, feeling, and culture. Tandaan po natin, sa Bible, let us be very careful how we interpret the scripture. There is no omission and there is no addition. Ibig sabihin po ng omission, hindi po dapat nating inuumit yung salita ng Panginoon. Omission, binabawasan. Addition, dinadagdagan. No. The Bible is complete. That is package na po iyon. Kaya last, it is supreme over tradition, feelings, in culture. So dapat sa atin hindi nadanaig, kasi ito yung aming kinasanayan, kasi ito yung aking kinalakihan, ito kasi yung kinamulatan ko na.
Di ba ganon? Ganito na kami. Dito na kami mamamatay. Ito na yung tradisyon ng aming pamilya. Ito yung aming natutunan. Yesterday, what happened? Merong mga namatay. Di ba? Tama ba? Yesterday or this Friday? May namatay na isang journalist. Kino-cover niya ang alin? Yung translasyon. So namatay. Yes, hindi po natin sinisisi, wala po tayong sinisiraan. But the point is, napakalinaw ng sinasabi ng Bible. Do not worship other. Sabi po ng Leviticus, huwag nating sambahin ang ginawa ng tao. Do not worship idols. Yung mga creation ng tao, hindi nating dapat sambahin. Kaya nakakalungkot dito na kami lumaki, ito na yung aming kinasanayan, ito na yung minulat ng aming mga magulang. Ito na. Alam mo, nakakalungkot isipin, pakid tayo ng pakid. Ipupunas natin sa mukha. Anong tawag doon sa mga puti-puti? An-an. Kate-kate. Tandaan niyo po, ang pananampalataya po ay hindi po nakabase saan? Tradition. Ang pananampalataya po dapat ay hindi nakabase doon sa nararamdaman. Ang pananampalataya po ay hindi po nakabase doon sa kultura. Ito po ay nakabase kay Kristo. Amen? Hello? Hindi po ito nakabase kung saan-saan lamang. So tandaan po natin, the Bible, it is supreme over tradition, feeling, and culture. When the Bible speaks, that is, the debate is over. Tandaan po natin yan. Wala na po. Our response should not be, do I agree? Susunod ba ako? Mananalig ba ako? But the Lord, how do I obey? Dapat pagsunod eh. So pangalawang bagay, balikan natin. Second thing, pinapaalala po sa atin, the Bible is absolute, our absolute authority because it is defined. Alin, yung katotohanan. The truth. It's doctrinal authority. Ibig sabihin, profitable for teaching, for reproof, and for correction. Ibig sabihin, the Bible is our absolute authority because it defines the truth. Pinapakita at pinapaunawa sa atin yung katotohanan. Why? The Bible teaches us what is right. Di ba? Ano ang tama? The Bible rebuke us when we are wrong. Dahil hindi pinapanigan ng salita ng Panginoon pag tayo po ay nagkakamali. Tandaan po natin sa Lord, pag mali ay mali. Kaya lagi kong sinasabi, 1 is enough, 2 is too much, pero ang pangatlo, anak, pag pangatlo, that is danger. Yung nagkasala ka nung una, okay na yun. Okay na yun. Nagkamali ka sa una, okay na yun. Pero inulit mo pa, that is too much. Alam mo nang mali, alam mo nang bawal, alam mo nang magkakasakit ka, gagawin mo. Pero pangatlo, that is danger. And magtatanong ka, sisisihin mo ang Diyos, bakit ka nagkaganito? The Bible rebuke us when we are wrong. The Bible correct us by restoring us the right path. Amen? Kaya pag tayo ay kinokorek ng Lord, pag tayo ay nasa suffering, hindi ka pinapahirapan ng Lord. Amen? Hindi ka pinarurusahan ng Panginoon. Nire-restore ka ng Lord. Inaayos ka ng Lord. Amen? Tayo. Pag tayo po ay nagkakasakit, nilalagnat, tinatrangkaso, hindi yan parusa. Magpahinga ka. I-reset mo yung katawan mo. Amen? The truth is not determined by major opinion. Ito kasi ang sinasabi ng lahat. No. The truth is not determined by personal experience. Ito kasi yung naranasan ko, yes. Okay, walang problema dyan. Pero let us go back.
ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon. The truth is not determined by emotional preference. Kasi ito nagbabago, ito kasi naramdaman ko, ito kasi nakita ko, ito yung na-witness ko. Tandaan po natin, the church, brothers and sisters, ang iglesia po ay merong kanya-kanya pong uniqueness. The church is unique. Amen. Hindi pwede natin ito yung ginawa nila, ito yung ginagawa nila, ito yung ministry nila that is applicable sa atin. Amen? Hindi po ganoon. The church has a uniqueness. Meron tayong kakaiba, merong special na hindi natin pwedeng kopyahin. And tandaan po natin, hindi po tayo kopya-kopya. Tayo po ay dependent saan? Sa Panginoon. Tingnan niyo po. John chapter 17, verse 17. Ano pong sabi? Sanctify them in the truth. Your word is truth. Sanctify them in the truth. Because your word is truth. Katotohanan. So the Bible, ang Biblia po, God's rule for life, it shows us we are aligned with God. We are distorted by sin. Kaya ito dapat natin maisipan. Pag nasa Lord tayo, inaayos tayo ng Lord. Pag tayo po ay nasa kasalanan, sinisira tayo. Tingnan po natin. Ano po yung modern example sa panahon po natin ngayon? Let's talk about marriage. Ano po ang pinopromote ng marriage? Ano pong sinusulong? Ngayon, pinag-uusapan ang sana at dapat, hindi po ito mangyari. Pinopromote ng ating bansa, ng ating gobyerno, magkaroon ng tinatawag na divorce. Hiwalayan. Hindi pwede. And last night, binigyan ko ng diin, because you're Australian, sabi ko, hindi pa rin po pwede. Yes, sa batas ng ibang bansa, pero sa batas ng ating Pilipinas, hindi pwedeng mangyari. Second, sa marriage, nakakalungkot isipin, pinopromote na lalo babae sa babae, lalaki sa lalaki, pwede nang mag-asawa. Balik tayo sa gender. Ang gender po, tandaan po natin, dalawa lang. God created a man and a woman. Tingnan nyo nga po yung mga katabi nyo. Pag babae, dapat ang kapareha ay lalaki. Pag lalaki, dapat ang kapareha ay babae. O ano pong lumabas ngayon? LGBTQ. Yes. I remember last time when I visit Quezon City, meron kami napuntahang isang lugar, 3 na po yung CR. I will not mention the place. 3 na po yung nakalagay. Male, female, and next, trans. So naghahabang kami ni Pastor Don, sabi ko, Pas, ihi na ako. Pero nung pagpunta namin, Pas, wag muna tayong pumasok. Observe natin. Sino ang papasok dun sa pangatlo? So, videohan natin. So, ang tagal, walang dumadaan, parang daming tao. Sabi ko, hindi, ihi na tayo. Paglabas namin, wala pa rin. Pastor, may pumasok na. Wala akong makita eh. Baka gusto mong pumasok dyan. So, binabantayan ko. 3 po yan sa Quezon City. Somewhere in Quezon City po. Tandaan po natin, yung morality. Minsan, bastos na po ang mga bata. Sorry po for the word. Pasensya po, lalo na sa mga magulang. Minsan, nawawalan na po ng galang. Aminin natin sa hindi. Ito ang katotohanan. O, balik tayo sa lumang tradisyon. Sino po ang pagdating sa church ng mga kabataan ay nagmamano sa mga elder? O, wag na lang sa church. Sa bahay. Di ba wala na? Sinong hari sa bahay? Ang mga anak. Relate na relate ka, kuya. Kuya Rudy, may pinaglalabang ka ba?
Pag-usapan natin yan. Kasama ako dyan. Yes. Simple lang, pero nakakalungkot. Dahil yun ang totoo. O, balikan natin. Gawaing bahay. Ito sorry po Kuya Lico, Ate Shara, please allow me to speak this. Mga yun, mahal namin kayo. Hindi ako matutuwa na kayo ay active sa church. Subsub kayo sa ministry sa church. Hindi ako magiging mas masaya kung ang responsibilidad nyo sa bahay, wala kayong ginagawa. It is useless. Okay? Bakit? Mahal ko kayo, and I'm proud sa mga kabataan natin. But please, do not neglect your responsibility sa mga tahanan. Amen? Yung simpleng paghuhugas ng mga platong iyan na isang araw maghapon ang nakababad sa lababo, please, hugasan. Yung tiklupin, ayusin. Ayusin. Pag-aaral. Wala kayong ibang dapat gawin kundi mag-aral. At ang ginagawa nyo lang paggising sa umaga, nasan ang baon? Pag-uutusan, nagiging baka, nagiging ibon. Wait, mamaya na lang, mamaya na lang. Paalala po. Kasi pinag-uusapan natin yung modern example, marriage, gender, morality, success. Last, ano ang definition ng success ngayon? Dapat meron kang ganito, dapat nakatapos ka, dapat ganito ang buhay natin. Sino po ang naka-iPhone 17 ngayon? Naka-iPhone 17 ka? Kuya Albert, yung iPhone 18 mo. Ginagawa. Praise God. Success! Ano ang definition ng success ngayon? Dapat ganito, ilang bansa na ang napuntahan natin? Di ba? Kaya, ang mga bata, pressure Di ba? Dapat ganito. Kaya ito po alam niyo po, si Ila at si Ada, nasira yung kanilang cellphone, lalo na kay Ila, kabibili ko lang. I think wala pang 3 months. Nahulog daw dun sa Bermosa So the point is, okay, from now on, sabi ko, gusto niyo magka-cellphone? Okay, bibili tayo. Pero mag-ipon kayo. Nakakalungkot, pagdating ko kagabi, pagbungad ni Mrs., yung alkansya po ng aming bunso, ginupit. Sabi na, 1.6 ba? 1.8? Tapos nag-check out na daw sa Lazada o sa Shopee. Ako, sabi ko, pagod na pagod ka, galing kang biyahe, yun ang bubungat sa'yo. Sabi ko, ano ba yan? Kunin mo yung pera. Kanina, kasi hindi pa po kami nagkausap, pagpunta ko ng church, tulog pa, sabi kanina ni Lala, Daddy, di tayo nagkita kahapon, akong bahay, ititreat kita. Opo. Si Lala po. Binuksan yung kanyang mga napamaskuhan at nag-shopping na. Guys, marriage is designed by God. Gender, dalawa lamang ang nilikha ng Panginoon. God created a man and a woman. Morality, huwag nating kalimutan yung paggalang. Maging maayos tayo, not in our own personal benefit lang, that will affect yung ating pinakambuhay in the future. Success, kahit wala kang iPhone 17, tagumpay ka pa rin kung meron kang Kristo. Amen? Huwag nating ipagpalit
sa mga bagay-bagay ang kaligayahan sa Panginoon. But believer, do not ask this. What does society say? Anong sasabihin ng society? Dito ang dapat nating tanong, what does the Word of God say? Huwag nating pakilaman, anong sasabihin ng community? Anong sasabihin sa akin? Nagkaganito ako. Ano ang definition ng mundo sa atin? Dahil wala ka nun, meron sila. Ang tanong, ano ang pwedeng sabihin ng Lord? What does the Bible says about you? Ano ang definition ng Panginoon sa'yo? Kumusta ka bilang anak ng Diyos? Amen? Jump tayo, Pangatlong bagay, the Bible is our absolute authority because it shapes our lives. Amen? Ibig sabihin, sabi ng Bible, yung salita po ng Lord ay kagaya siya ng isang taba, magkabila ay talim. It penetrates the soul. So, ibig sabihin, bakit naging absolute yung Bible? Because it shapes our lives. Binabago, pwedeng ayusin, pwedeng itama. Amen? Sabi po ng Bible, 2 Timothy chapter 3, verse 17. Ano po sabi? So that the man of God may be completely equipped for every good work. So, ibig sabihin, ito yung solusyon. Ito yung tugon. That the man of God may be completely equipped. So, ibig sabihin, ang sinasabi po dito, tayo po mga mananampalataya. Hindi lang po si Timothy ang sinasabihan ni Pablo. Because the Bible that does not merely inform us. It transforms. Amen? The Bible does not merely inform us. Hindi lang po ito full of information. Yes, full of information, but it transforms the lives of individual. Amen? It does not just to prepare a message or a sermon. It prepare a servant. Yun ang maganda makita natin, guys. Mga minamahal, ulitin ko, the Bible does not merely inform us. It transforms us. It does not just for preparing a sermon, a message. It prefer a servant of the Lord. Kung tayo po ay nag-aaral, nagbabasa, ito po ang mensahe ng Panginoon. So the goal of the Scripture is not information without transformation. Knowledge without obedience. Hindi po ganon. Ang tinuturo o ang goal ng ating Scripture ng salita ng Bible, but to be Christ-like. Magkaroon tayo ng Christ-likeness. Maging kagaya tayo ni Kristo. Faithful in our living. Maging tapat tayo saan? Sa ating pong pamumuhay. Effective in our service sa Panginoon. So, tatlong bagay. Unahin natin, maging kagaya tayo ni Kristo. Yan ang tinuturo ng Lord. Second, be faithful sa ating pong pamumuhay. Be faithful in our house, in our family, in our spouse. Be faithful in our church. Be faithful in our service sa Panginoon. Sabi ng Bible, Matthew chapter 4, verse 4, ano pong sabi ng Lord? Man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Ang tao ay hindi lamang nabubuhay saan? Sa tinapay, kundi sa bawat salita ng Diyos na namumutawi sa bibig. Bread sustain the body. Bread sustain our body. But the word of the Lord sustain our soul. Tingnan niyo po. Last, sulyapan niyo po yung mga katabi niyo. Di po ba ang gaganda, ang gagwapo, higit sa lahat ang lulusog? Tama? Kaya ako naman pong sabihin matataba. Hindi po kayo mataba. Malusog lang. Ibig sabihin pinagpala. Pero sana, if our physical body ay malusog, dapat ganun din yung ating kaluluwa. Bread sustain the body.
but the word of the Lord sustain the soul. Amen? Gaano at gaano kadami ang pinapakain natin. A starving soul will always produce a weak Christian. Basahin po natin. 1, 2, 3. Yan po ang bunga. Ano po ang dapat natin gawin? A Christian who read the Bible regularly. A Christian who submit to its authority. A Christian who apply daily. Sila po yung stable in every trials. Sila po yung discipline in holiness. Sila po yung bold and witness. Bakit? Bakit stable in trials? If we are founded and guided by the Word of God, kung tayo po ay laging babad sa salita ng Panginoon, pag may pagsubok, tatawanan na lang po natin. Amen? Kasi merong scripture eh. Merong salita ng Lord. Kahit na tayo po ay nasa suffering, but babad tayo sa salita ng Panginoon, makakatayo tayo. Discipline and holiness. Makakaiwas tayo saan? Sa kasalanan. Bold and witness, malakas tayo na mag-share ng salita po ng Panginoon. But a Bible neglected, believer will be spiritually shallow, easily deceived, weak in obedience. Kaya bakit tayo nahihirapang maglingkod? Bakit tayo nahihirapang magbigay? Bakit tayo nahihirapang magpagamit sa Lord? Because ito po yung nangyayari. We neglect the word of the Lord. Amen? Ano sabi ng Bible? It is blessed to give than to. Pero bakit ang hirap natin magbigay? Hello? Ano sabi ng Bible? It is blessed to give than to receive. Mapalad ang tao nagbibigay kaysa tumatanggap. Pero bakit ang hirap-hirap natin magbigay? Ang hirap-hirap natin. Ano sinasabi ng Lord? Let us give our 10% to the Lord. Pero sabi ng New Testament, beyond. Wala akong problema kahit sobra pa dun sa 10%. But ang sabi ng Scripture, as long na yan ay galing sa ating mga puso. Amen? Ano po sabi ng Bible? But a Bible neglected believer will be spiritually shallow, easily deceived, weak in obedience. Anong pinapaalala po sa atin? Is the Bible, yung ating pong Biblia, is the Bible shaping your decision? Is the Bible shaping your life, your relationship, your priorities? When we are reading the Scripture, binabago ba niyo ang ating buhay? If we're meditating the word of the Lord, nagkakaroon ba tayo ng bagong priority? O same thing? Okay lang yan? Hindi naman niya magbabago. Scripture does not govern. If the Scripture does not govern our daily life, it is not yet our authority. Ulitin ko po. Ano pong sabi? If Scripture does not govern our daily lives, it is not yet our authority. Amen? Kung ang salita po ng Diyos ay hindi po nagiging panuntunan natin, hindi po tayo pinangungunahan, pinaghaharian in everyday ng ating pong buhay, it is not yet our authority. Amen? Sino po naghahari? Kasalanan. Every day, kumusta ang ating buhay? Every day of our lives, kumusta po ang ating pong buhay? Sino po ang bida? Sino po ang hari? Dapat di ba si Lord? But sabi ng Bible, if the Scripture does not govern our daily life, it is not yet our authority. Dapat tayo po ay pinaghaharian ng Diyos araw-araw. Amen? Beloved, mga minamahal, the Bible is God's voice.
salita po ng Lord. The Bible is God's voice. The Bible is truth. God's truth. The Bible is God's instrument of our transformation. Amen? We want transformation. We want to be revived. Gusto po natin ng revival? Yes. Let's go back to the scripture. The Bible man, o ngayon po, dahil Bible man, let us move from owning the Bibles, obeying the Bible, hearing the word of the Lord, living the word of God. Because sabi po ng James chapter 1, verse 2, basahin nga po natin, sabay-sabay po tayo. James chapter 1, verse 22. 1, 2, 3. Do not merely listen. Sabi po ng ibang translation, be a doer of the word, not a hearer. Hindi po tayo tagapakinig lamang. Tayo po ay dapat tagagawa ng salita po ng Panginoon. The Bible is not just a lamp to admire. It is a lamp to walk by. Amen? The Bible is not just a lamp to admire. It is a lamp to walk by. Amen. It is a lamp to walk by. Kailangan natin pong lumakad. Amen? Ulitin ko po. Ang salita po ng Diyos ay hindi lamang po dapat natin pinapakinggan, kundi isinasagawa po natin ang sinasabi ng Panginoon. Beloved, mga minamahal, the Bible is God's voice. The Bible is God's truth. God's instrument of transformation. Amen? Can we stand? Amen? Tayo po'y tumayo. Tayo po'y manalangin. Mga minamahal kay Kristo, it is a reminder for us today because this month is a Bible month. Balikan natin. If you remember the first day, mga kapatid, kung naalala po natin yung first day natin kay Lord, kung paano natin na-encounter ang Panginoon, di ba nagkaroon tayo ng excitement? So grabe, nung tayo po ay na-born again, the first day that you meet the Lord, the first day that you experience yung God's love, di ba ang saya-saya? Walang kapantay na gala. Walang kapantay na nakasiyahan ng ating nadama. Pwede ba natin balikan? Let us remember kung paano ang Diyos kumilos sa mga buhay po natin. Let us go back to the scripture. Ulitin ko po, the Bible is God's word. The Bible is God's truth. The Bible is our way of transformation. Ito yung daan. Not just an information, but it is our transformation. Mga minamahal, the Bible is our absolute authority. It is final. Wala na pong iba maliban po sa salita ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ang namin Diyos sa banal at makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat for telling us another story, Panginoon, ng inyong pong buhay. Lord, salamat dahil meron kaming mga Biblia na kung saan ay pwede po naming aralin. And nawa, O Lord, as we read your scripture, Lord, help us to be enlightened dun sa inyo pong mga salita. Hindi lang po magkaroon ng information, but help us to enlighten us at ito po yung maging way of our transformation. Because in every day of our life, napakadaming struggle, napakadaming suliranin, napakadaming challenges. But Lord, we thank you because your word, your scripture, your Bible, your holy word, Panginoon, yun ang magiging gabay para po kami ay makapagpatuloy. Kaya I pray, Lord, for these people, for your blessing, for your empowerment, for the empowerment, Panginoon, na sa buhay po namin,
maranasan po namin yung inyo pong pagpapala. Lord, I pray that every one of us will be enlightened by your word. Not only today, but even tomorrow, Panginoon, maranasan po namin ang kabutihan, kapayapaan na nagmumula po sa inyo. Hindi nga lang po magkaroon kami ng information, but Lord, magkaroon ng tunay na pagbabago sa aming pong mga buhay. Ama, umaasa kami sa inyo pong biyaya. Salamat po at samahan mo kami sa pagpapatuloy ng aming pong mga buhay. Muli, Ama, sa inyo pong papulit pagsamba, marami pong salamat. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin na merong pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo. Ang lahat na nagmamahal sa ating Diyos ay magsabi na, Amen. Palakpakan po natin ng pulpit. Thank you for watching. Here at Green Pastures World Mission Church, we are committed to building intimacy with God and His church. We'd love for you to stay connected. Follow us on our social media channels for more uplifting content. See you in our next video, and may you be blessed.